Usok, sigawan, mga paa na nagmamadali, mga mata na nanginginig sa luha, mga kamao na katutok sa langit. May mga estudyante, guro, jeepney driver, call center agent, doktor, abogado, at mga profesional. Meron din ng mga tinatawag nilang batang hamog, adik, squammy, youngstana, geng-geng, mga salitang mabilis itapon para burahin ang kanilang galit. Nakita ko sila, nakasama ko sila, hindi sila mga salot sa lipunan. Sila ay Pilipino tulad natin, galit, pagod, at sawang-sawa na. Dito na tayo ngayon sa Luneta Park para sa rally ng Baha sa Luneta. Kung napapansin nyo, kanya-kanya yung mga komunista at mayroon ding liberato. So may mga makikita rin tayo sa likod ko, mga party list. Nag-uumpisa na po tumatakpan doon. Kasi gaya na sinabi ko, medyo palang ulap. Paulit-ulit ang sigaw ng mga nagchachant habang nagmamarcha kami papuntang sa Mendiola, ang sentro ng kapangyarihan. Pero bakit nga ba dito lagi nagtatapos ang mga rally? Para sa mga nagtataka o hindi pa nakakaalam, ang Mendiola ang pinakamalapit na lugar sa Malacanang na pwede pagtipunan ng taong bayan. Simula pa nung panahon ng martial law, dito dumadalo ang iba't ibang mga marcha. Dahil kung gusto mong marinig ka ng gobyerno, saan pa ba kundi sa trangkahan ka mismo ng kapangyarihan titindig. Dito rin nangyari ang ilang mga makasaysayang protesta mula sa mga kilos ng mga estudyante noong first quarter storm ng 1970 hanggang sa Mendiola Massacre noong 1987, kung saan ilang magsasaka ang nasawi habang pinaglalaban ng reforma sa lupa. Kaya hindi lang basta kalsada ito ang Mendiola. Isa itong simbolo ng galit ng panawagan ng patuloy na pakikibaka. Kaya dito dumidiretso ang mga realista para sa kontra-korupsyon. So sa mga oras na yan sa pagka-coverage itong vlog na to is nadamay ako dyan dahil 1 kilometro lang ang pagitan ng pagkakahagis doon ng tear gas sa amin. Sa totoo lang, sa buong buhay ko, first time ko na mamakalangap ng isang tear gas. Kaya ganun pala ang pakiramdam kapag ikay nadamay sa tear gas kahit ang layo sa pinaghagisan sa amin. Kaya delikado siya. Grabe, nakatayo lang ako doon. Kaya ito epekto kapag ikaw nahagisan ng tear gas. So kapag may resistensya mo, pwede kang mahimatay. Yung babae, kailangan kong abot na kasi sabi niya sa akin, nata ko yung charger niya. Hey, ay ano? Thank you! Thank you very much. Nakita tayo nasa likod ko. Yun yung mga batang malalakas ang loob. Sila talaga yung nangunguna dun, no? Oh my God. Mga bata. Ano? Shield. So, dito tayo sa Recto, Leona Avenue. Nag-rally po kami kanina umaga dito. Kakatapos lang namin. Bumalik lang kayo dito. Bumalik ako mas marami. Competent ako kung na mag-vlog ngayon dito kasi solid Marcos resign. Walang mga anti-Duterte dito. So kung nakikita nyo, ayun po si Rimulya nakatayo. Yan, nakatayo po sa... So yung babae sumisigaw po. Yung mga gustong sabihin at iparinig kay Rimulya. Matira sa buwan! Adik! Mga lulong sa droga! Bakit nyo hinahayaan na maging bukat ng mga magnanakaw at mga drug-addict ang palaso na para sana sa tambayan ng mga Pilipino? Tama! Iniwanan ko ang isang tanong sa inyo hanggang kailan kayo susunod sa utos ng isang drug addict na leader?
pumunta lang ako dito para nagdadala ako sa rally nila. Mamatay ang aso! Mamatay ang ulol! Mamatay ang tuta! Ay ni Marcos, kasi Bongbong Marcos So, nagsasalita si Kuya Park. Magbibigyan ng pagkakataon makababasa pa si Pangulo. Yun yung sa tingin mo ipapalit. Ang dapat natin ipalit, walang iba kung hindi si VP Sara. Automatic yan, si VP Sara ang pumapalit sa kanya. At yan ay ayaw ng mga dilawan na mangyari na si VP Sara ang mga punong presidente. Pero hindi nila alam na sila ang gumawa sa batas na yan na pag lumawa ang isang presidente ay ang vice president ang susunod. Tapos ngayon, ipagsisigawan ng mga kaliwa na pati si Sara ay mag-resign. Bakit? Alam nila na mapuputol ang mga sungay nila pag si VP Sara na po. Wala ni sana ang pwedeng mangungurakot. Nasagawa na yung ICI ng investigasyon sa maanuman yung flood control. Ano ang ninyo? Okay, kamtaong bayan, walang paniniwala sa ICI. Bakit? Ang ICI, ginagawa nila ngayon ng state witness si Martin Romualdez, na alam naman natin na si Martin Romualdez ay isang malaking magnanakaw. At ang ICI ay isang bayad na departamento ni Bongbong Marcos na hindi maglalabas ng katotohanan. Naniniwala ba kayo na hanggang Pasko meron pang makukulong, madadagdagan pa? Sunod-sunod na yan at ang pangarap ng taong bayan ay si Bongbong Marcos ang makukulong pati si John Pinulya. So sila ba yung sinasabi niyong malaking isda? Yes, si Bongbong Marcos ay isang malaking balye ng pating. Napakalaki ng mga sungay. Siya yung pulo ng mga alam nyo, kaya ko sinasabi na si Bongbong Marcos ang pinakaulo ng mga kurakot. Kaya ko sinasabi na si Bongbong Marcos ay isa sa pinakaulo ng kurakot dahil siya ang umaaproba sa lahat ng project at sa lahat ng budget. Si Bongbong Marcos ang pumipirmahan yan bago mapunta rin sa silyanan ng mga kurakot. May mga sinabi si Zaldico na kasabwat ang Pangulo. Ito ba dapat paniwalaan ng Yes, taong bayan? dapat natin paniwalaan dahil si Zaldico ay isa sa mga kurakot at nagnako sa pera ng bayan. Ngayon, si Zaldico lamang ang makakapagturo kung sino ang mga kasabwat at sino ang leader nila sa mga pagnanakaw. At tinuro niya mismo doon, si Bongbong Marcos ay sangkot sa pagnanakaw sa ating pera. So yung panawagan nyo ngayon, bumaba sa proseso. Yes, yan ang panawagan namin. Kung hindi makapal ang pagmumukha mo, Bongbong Marcos, bumaba ka na sa pwesto dahil buong sambayan ng Pilipino ang nagsisigaw ng Marcos resign, kaya dapat ka na bumaba sa pwesto mo. Yan, kung gusto mo na mahal mo ang taong bayan at mapaganda ang ating bansa, mas mainam na bumaba ka sa pwesto para maging peaceful ang ating bansa. Dahil nakakaya sa lahat ng mga Pilipino at nakakaya sa ibang bansa ng ating bansa. Ngayon ay kurakot at ang numuno sa atin ay wala sa tamang pag-isip. Paglaban. Kasi ikaw naman ang tagal na natin ang ginagawa, pero parang hindi tayo pinapakinggan. Anong masasabi nyo? Tutuloy pa ba natin kung laban na to? Tuloy pa! Tutuloy natin yung laban. Ano bang sinisigaw nyo? Marcos resign! Marcos resign! Ayan. Ang sinisigaw nila ay Marcos resign, pero ang tanong, magre-resign ba si Marcos dahil 2 taon na lang malapit na Kasi pag nag-resign siya, di parang inamin niya yung mga kasalanan, di ba? Pero ewan ko, Delikadesa lang, delikadesa. ha? Delikadesa. Delikadesa na lang. Oo. Delikadesa na lang para lang sa lahat na nasalagta ng bagyo, ng baha, Na korupsyon. ng korupsyon. Ayan. Tanayin ko lang po kayo kung ano po yung masasabi niyo sa mga politiko na kurap. Masasabi ko isipin nyo ang mga kababayan natin na kawawa. Matagal na ang korupsyon, bata pa lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin na-eradicate ang mga magnanakaw. Pero ngayon palala ng palala. Hindi lang barya-barya ang ninanakaw, bilyon-bilyon. Kung tutusin, trilyon ang nawawala. Tapos para bang bingi ang mga nakaupo, para bang hindi naririnig ang panawagan ng tao. Ilang rally pa ba ang kailangan gawin para lang pakinggan? Ilang pa ba ang dapat masaktan? Ilang pa ba ang dapat masawi? May rason kung bakit ang mga tao nandito sa labas, kung bakit nakikibaka, nagsisigawan at nananawagan. Sana pakinggan niyo po ang mga tao. Kasi di na biro to Ano na to kinabukasan ng bansa natin to, kinabukasan to ng mga anak natin, ng mga kababayan natin. Tapos hanggang ngayon, di ba, lantaran ng panggagago. Ayun, sana nasagot yung tanong.